Every time na may natututunan akong bago mga katol, gusto ko laging i-share sa inyo. And this time, gusto kong i-document yung buong journey namin sa pag-install, yung buong journey ng Team Edanyo sa pag-install ng modular kitchen cabinet. From problema ng pader, paano solusyon yung problema ng pader, paano may install ng maayos yung mga modular kitchen cabinet natin despite na may problema yung pader, from delivery, tapos mga tips and tricks, yun, gustong-gusto kong i-document yun, ano. Okay ba yun? Okay ba yun? So tara, gawin natin. Let's go! So install day, okay? Hindi ko talaga binibitawan yung install, ano. Sa ganito kaliit na negosyo namin, ang unang-unang malaking pagkakamali ng mga baguhang negosyante sa industry na to is yung binibitawan agad yung install. Yung install para sa akin, kung pipiliin ako pagbubuo ng project o pag-install, ang install ang pinakamahirap. So ang pagbitaw sa install ng isang negosyante ay isang pakalaking pagkakamali. It will make or break your project, ano. Unang-una sa lahat, gusto ko na monitor ko yung quality pag-install. Pangalawa, yung mga big decision, small decision, and big decision na kailangan kong gawin upon installation or during installation, mabilis naming napapag-desisyonan. Unlike kapag wala ako, syempre yung mga boys ko, even though kaya naman na talaga nilang mag-solo, ay syempre, kailangan pa rin nandun ako para yung mga small decision ay nagagawan agad ng desisyon. Mabilis na nasusolusyonan yung mga problema. Pangalawa, syempre nag-e-enjoy ako sa proseso, nag-e-enjoy ako kasama yung mga boys ko. Syempre, nag-e-enjoy din sila kasama ako. Kaya install lagi akong kasama. Wag niyo munang bibitawan ng install pagdating sa industry na to. Alam ko mali siya sa perspective ng mga negosyante kasi gusto nila time freedom. Ako sa ngayon kasi sobrang bata pa nung negosyo, kaya kailangan mabantayan ko pa siya from scratch unto installation. So ngayon, 4 AM, ngayon ikakarga na namin yung mga items, yung mga panels, and then biyahe na kami. Let's go! Bali, dalawang sakyan yung ginagamit namin. Yung una, nagre-rent ako ng Transportify para doon sa mga panels, yung mga actual cabinets namin para safe. And then yung para sa mga boys at sa mga gamit tulad ng table saw, miter saw, mga personal namin mga gamit, mga bags, dito na sa pickup namin nilalagay. Okay? Kami, gutom na pala. Oh, kaya mo na kayo! Hindi, nung kayo nasa San Pablo, sabi nasa na kayo? San Pablo na kayo, pauwi na. Sabi, kumain muna kayo. Pala, gutom na. Kumain na kami kuya ng 2:30, ay okay. Kumain. Stop by kami dito sa Festival Mall sa Alabang. Kasi may mga mangyayaring hindi mo mainaasahan sa mga install, ano. Kailangan naming ilipat yung mga gamit pamula doon sa dalawa namin sasakyan dito sa Travis kasi hindi na nakapag-apply ng permit yung may-ari ng unit. So, sobrang higpit kasi nung BF Homes Parañaque, no? So, itatransfer na lang namin kasi sila lang yung pinaka-authorized na pumasok dun sa subdivision. Kaya ngayon, wala, maglilipat muna kami talaga. Ayun, game, let's go! Okay, so, nandito na kami sa site mga katol, ano? So, sa video na to, ituturo ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba i-install ang isang modular cabinet. Modular cabinet, let's go! Ang una namin kinakasa dito, yung mga base cabs muna. Yung base cabinet. Kasi after ng base cabinet, kailangan na agad mailatag yung countertop. So, ang magiging problema usually is yung pader. Yung pader na to, sa totoo lang, yung mga modular cabinet, wala tayong pakialam dapat kung hindi eskwalado yung pader, or tabingi yung pader, or buntis yung pader. Normal lang nangyayari sa site yun. So, dapat tayo maging solution focused. Okay, wag tayo mag-focus sa problema, solusyon agad. Kung hindi siya eskwalado, may papakita ko sa inyo mga katol kung paano siya susolusyonan na may install pa natin ng maayos yung ating mga cabinets. Ano? Napakahalaga nun. Ano yung mga techniques, ano yung mga tricks kung paano natin may install o ma-attach yung mga cabinets natin dito sa ating wall. So as you can see mga katol, kung makikita nyo, kita ko na agad, medyo may problema yung pader. So again, malalaman nyo or masusubaybayan nyo kung paano natin may kakabit yung mga cabinets natin ng maayos pa rin despite of the fact na may problema yung pader natin. Alright? So ngayon, ikasa muna natin yung mga base cabinets. Buuin muna natin yung mga modules and then ikakasa natin siya. I-layout lang muna natin. Alright? Okay, so yung structure ng cabinet natin, lahat ng cabinets meron siyang 4 na blocks sa likod. Dito natin i-screw yan from the inside.
screw tayo ng high-low screw na 40mm. From the inside, dito tatama yun sa mga backing na to. Yung 18mm natin na backing. 850. Okay. So, once tapos ng i-reconstruct ulit yung mga panels natin mga brad. Mag-isimula na ako mag-layout. So, ang standard na height ng aming cabinet sa base is 715. So, add ako ng 100 para sa baseboard. Magle-layout ako dito ng 815. Yan. 815 sa wall. So, dapat yung level bar natin talaga gumamit kayo ng maayos sa level bar. Pag-layout. Sentrong-sentro dapat and then saka tayo mag-mark. Ibig sabihin yun lang yung limit ng cabinet natin para may guide na agad tayo. Kung hindi man siya mag-815 as long as naka-level siya, goods lang. Bago tayo mag-fix ng cabinet sa wall, kailangan talaga naka-well layout yung ating pader. So ngayon naka-layout na yung pader natin sa 815, pwede natin mag-re-mock up ng mga base cabinets natin. Once okay naman siya, walang problema, saka tayo saka natin sila i-fix sa wall. Alright? Halimbawa, nag-remock up na tayo ng ating cabinet sa base na mahalaga na huwag nyo munang i-fix. Okay, huwag nyo rin munang i-level. Basta i-mock up nyo na muna hanggang sa dulo. At pag sumablay tayo sa dulo, yung dulong-dulong cabinet yung i-alter natin. Walang problema sa pag-alter as long as ma-install natin ng maayos mga cabinets natin. Alright? Yan, nakita nyo yung 4 blocks na yan. Yung 4 blocks na yan, yan yung tatamaan ng screw natin. And at the same time, ang purpose nan para may squala din natin yung ating cabinet. And since we are using foot flint, itatama lang natin yung dulo ng cabinet natin, baba natin. Isa sa mga encounter problema mga tol, kapag sumagad na yung baba kayo ng baba pero hindi pa rin siya natama sa guhit, mataas pa rin siya dito. Babawasan nyo na lang yung foot flint. Pwede bawasan yun para maibaba natin siya ng todo. Sagad na kami sa pagbaba dito sa foot flint pero hindi pa rin kami natama doon sa guhit. So ngayon, babawasan namin yung foot flint na to para maibaba pa namin siya. At syempre, kung interested ka sa service at sa product na ino-offer namin, lahat ng contact details ng Edanyo nasa description ng video na to. Kaya naman, huwag kang mahihiyang magtanong. Bibigyan kita ng free quotation para malaman mo na kung magkano agad magagastos mo dyan sa pangarap mong kitchen, wardrobe, etc. TV console. Okay, bibigyan kita ng free quotation. Just send us a message. Call us, okay? Nasa video description lahat ng contact details ng Edanyos. Okay? Back to the video. Ito na, 14. Okay, tapos na siya. Sasalpak na ulit. Tingnan kung okay na. So sa pag-level ng cabinet mga brad, nakikita nyo itong mga to, tawag dito wedge. So ito yung pinapangkalang namin dito sa pader para mas ma-level namin yung itong mga cabinet natin. So mahalaga itong mga katol, mag-cut lang kayo na naka-angle. Pinipix na namin sa wall yung mga cabinets. So regarding sa pag-fix ng wall, ang gamit namin is high-low screw. Ito. So bali may dalawa kami, ibang-iba yung structure ng high-low screw sa regular screw natin. May dalawa kaming sizes dito, isang 40mm at isang 50mm. Yung 50mm, doon talaga sa malaki na ang awang nung pader, mga 5 or 7. Nag-50mm kami. Pag naman nakadikit na sa pader yung cabinet, itong 40mm na lang para lumubog talaga siya. And then we're using impact driver para talagang persang-persa siya. So regarding sa pag-screw nito sa pader, gamit lang kayo ng concrete masonry bit na nasa 3mm yata. 3mm. And then mahalaga yung 4 na blocks sa likod ng cabinet kasi yun yung magpapatibay pag na-screw na natin sa pader yung cabinet. So yun. Goods na goods. Okay, so kailangan namin mag-alter nitong last na cabinet na to kasi medyo sumikip na siya dito sa dulo. So okay lang, again tulad ng sabi ko kanina, okay lang mag-alter ng cabinet as long as ma-alter nyo siya ng tama. Kaya sobrang halaga na may table sa may terso kayo sa site. So ngayon, ayan, pasok na siya. Kanina kasi may mga siguro mga 20mm na sobra siya. Screw ko ng isa. Pante.
Kindatan mo, brother. Papugi naman ang kindat mo naman. Pababa na! Boom! Ayos! Nagkakasa na kami ng ng hangkab. So sa pagkakasa ng hangkab mga katol, mahirap pagbubuhatin tapos i-screw, so mawawala pa siya sa level. Ang ginawa namin, nag-sacrifice kami ng isang module, nilagyan namin ng footprint, and then dito namin ipapatong yung hanging cabinet, and then adjust na lang to kung para ma-level namin siya. Yung footprint naman, na-adjust naman yung taas at babanan. Tapos dito, nakikita nyo may outlet, at pag sa mga outlet na tatamaan mga katol, pag nakita may outlet na tatamaan, kailangan mailabas yan sa cabinet. So nag-decide kami na ilalabas namin itong isang outlet na to dito sa isang module kasi sasaksakan to ng exhaust ng range hood. Okay? Tulad nga sabi ko kanina, medyo buntis na talaga yung pader dito. So may dalawa kang option. Medyo umangat na yung cabinet namin dito ng mga 2mm. Hindi na namin siya ma-ipersa kasi nga yung pader nandito. So may dalawang solusyon tayo, no? Either bawasan natin yung cabinet sa ilalim kasi may 18mm pa na offset doon sa likod, or tiktikin natin ng konti itong ilalim ng pader para at least mapalubog namin to. So tiktik na lang kami ng pader. Bawas na rin kami dito kasi sobrang haba ng titiktikin kung titiktikin namin pataas. So nangyari, nag-decide kami na bawasan na rin itong angle ng cabinet sa likod. Hindi naman ito makikita kasi pag nagtabi-tabi mga module, cover na yan. Kailangan natin gawin yung mga kailangan natin gawin para ma-install ng maayos yung cabinet natin. Ganun talaga. Ayan, kung mapapansin nyo, nag-flush na yung cabinet namin, no? Nice one, nice. Good job, good job. Yung pag-level na lang ang kailangan natin. So yung kanina problema na nakangatod ng 2mm, hindi siya naka-flush dito sa kabilang cabinet. Okay na siya ngayon, nakadikit na siya. So yun yung solusyon na pwede nyo gawin kapag buntis yung pader. Bawas cabinet or tik-tik talaga. So kung ano yung mas madali at mas mabilis na solusyon na lang. Asa! Port day na namin, ano. So papunta na kami sa site ulit, pero ang kinaka-worry ko na since ika-port day na namin, nasa BF Homes kasi kami Paranaque. So ito na siguro yung pinaka mahigpit. Hindi naman mahigpit kasi kulang sa permit kasi yung kliyente, ano. So engineer architect sila, hindi nila masyado na-build yung permit namin, kaya laging patago. Ang sabi nila sa akin, everyday na pumunta ako, sabihin nila na site inspection. Eh medyo na-question na kami lately. Nagtataka na siguro yung guard ba't lagi kami nagsa-site inspect. So ngayon, ika-port day, nagwo-worry ako kasi kahapon medyo hirap na kami pumasok. Hindi ko alam kung makakapasok kami ngayon. So yun yung problema ko ngayon. We'll see, mamaya, we'll see. Pero ika-port day na, medyo nakakasa na lahat ng cabinet namin. Ang gagawin na namin is magpipinto na lang kami. Tsaka maglalagay na lang ng parts. First gate tayo. This is it. Good morning, boss. Tensya lang po. Okay. Nakalusot sa first gate. Kinakabahan ako. Pag natangga kami na isang araw lang, sayang isang araw. Taga Quezon pa man din kami. Hindi kami basta-basta makakauwi nito. Boss, good morning, boss. Site inspection po kay Bautista. Dapat din ano na natin. Salamat po. Tadadadada. Success! Let's go! Maganda ang gising ni brother. Ako nga pala si Rolly Boy. Isa pa kong installer countertop ng premium quartz. Paggawa ng quartz ay number 1. Dugtungan natin, kailangan seamless. Wala po siyang
sa lahat. Yung pinakamaganda sa lahat. Dito sa sink, naka-undermount po tayo. Ito po. Naka-undermount. Ang kailangan lang natin dito ay nakasilan po yung loob. Lahat po ng naka-splashboard dito, silyado. Napakaganda po pagkagawa nito. Tsaka, yung mga dugtungan natin sa waterfall, maganda din. Ayun! Almost na yung aming countertop. Again, si Kuya Rolly Boy ang aming go-to countertop installer. Kung gusto siyang makontak, nasa video description. Pero huwag yun ang agawin, ano? Ang dami ng kliyente nito. Again, Kuya, thank you. Ayos.